Siya si Delia de la Cruz, dalagang lumaki sa hirap. Sa kanilang probinsya, halos wala silang makain na para bang isang kahig isang tuka ang pamilya nila. Isang araw, lumapit kay Delia ang isang ahente na nag-alok ng trabaho sa ibang bansa. Nangako ito sa kanya na magiging katulong siya sa isang mayamang pamilyang Arabo. Dahil sa pangangailangan at kahirapan na meron ng pamilya niya, pumayag si Delia. Pagdating niya sa Middle East, ay hindi pala talaga ganun kasimple ang buhay bilang OFW. Ang pamilyang akala niya itutulong sa kanya sa kahirapan ay ito palang mas magpapahirap kay Delia dahil minalas siya. Masama silang tao. Kinukulong siya sa isang malit na kwarto. Pinapakain ng tira-tira at panis sa pagkain. At higit sa lahat, sinasaktan siya at muntik ng gahasain ng kanyang amo. Kaya dahil doon, ay hindi nagdalawang isip na tumakas si Delia. Gamit ang oportunidad na kanyang nahanap ay tumakas siya. Dumaan sa maliit na bintana at kahit nahulog si medyo mataas na gusali, ay kinaya niya pa ring tumayo at lumayo sa lugar na yon. At doon, aksidenteng may nakabangga sa kanya na hindi niya akalaing tutulong sa kanya at mag-aahon sa kahirapan. Siya si Hassan, isang mayamang binatang Arabo na hindi nagdalawang isip na tulungan si Delia. Malakas na sinampal si Delia sa pisngi ng kanyang babaeng amo dahil aksidente niyang nahulog isang baso ng tubig dahil walang lakas ang kanyang mga kamay. Dala ng walang kain mula umaga ay wala na nga talagang lakas si Delia at galit pa rin ang kanyang among nabasag niya ang baso. "Ma'am, I am very sorry." "Shut up! Now clean it with your hands, now!" "Ma'am?" "Get the glass using your hands. That is your punishment." Walang nagawa si Delia dahil hinihintay siya ng kanyang among linisin ang bubog sa sahig. Hinay-hinay yumuko si Delia at isa-isang kinuha ang mga bubog ng salamin at naiiyak na siya dahil sa mga sugat sa kanyang palad at walang awang pinanood lamang ng babae ang naghihirap na dalaga. Gamit ang isang panyo ni Delia ay ginamit niya ito pang takip sa sugat matapos siyang hugasan ng dumudugong kamay at tiniis niya ito at tinakpan nila ng panyo dahil kahit gamot sa sugat ay wala siya at hindi siya binibigyan ng kanyang amo. Namuhay ng ganoon si Delia na halos mag-iisang buwan na at hindi ito alam ng kanyang pamilya sa Pilipinas. Gabi-gabi ay umiiyak si Delia sa napakaliit ng kwarto na parang kulungan. Nilak siya roon tuwing gabi upang hindi siya makatakas at tumutunog din ang kanyang tiyan sa gutom dahil hindi siya binibigyan ng pagkain ng kanyang amo. At kapag nakita siyang pasikretong kumukuha ng pagkain sa kusina, ikukulong siya ng 1 linggo. Walang kain at tubig lamang. Ramdam ni Delia ang pagod, sakit at galit sa buong katawan. Gusto niyang tumakas, umalis, at hindi na ulit babalik pa. Pero hindi niya alam kung paano. Kinuha ang kanyang cellphone at kapag tatawag man siya sa kanyang pamilya, ay nakabantay ang amo niya, kaya wala talaga siyang takas. Doon na pagtanto ni Delia na mas mabuti na lamang magkayod kalabaw siya sa Pilipinas kesa maliitin at ituring na parang isang aso dito sa Saudi Arabia. Sa madilim na gabi ay hinangad ni Delia ang kanyang ulo kung saan makikita sa maliit ng bintana ang maliwanag na buwan. "Diyos ko, tulungan po ninyo ako. Nagmamakaawa ako. Sana'y makaalis na ako sa pamamahay na to. Ayoko pa pong mamatay dahil lamang sa walang puso nilang trato sa akin. Naghihirap ang aking pamilya sa Pilipinas. Ayokong iwan sila ng ganun lamang. Ako ang pag-asa nila, Diyos ko. Mahal na Panginoon, gabayan niyo po ako. At sana balang araw, makaalis ako rito." Iyon ang paulit-ulit na dinarasal ni Delia na kahit malabo, ay alam niyang may pag-asa at darating yun. Sa tahimik na gabi, ay mahimbing na natutulog si Delia, pero siya'y nagising nang may biglang nagtakip ng kanyang bibig. Kaagad siyang nalimpungatan at nagulat nang makita ito ay ang kanyang lalaking amo. Malademonyo itong ngumiti habang si Delia ay nagpupumiglas
pero masyadong malakas ang lalaki. Shh! Just obey me tonight or I will kill you. Wika ng Arabo. Natakot si Delia sa mga pwede niyang mangyari pero wala siyang pake. Patuloy siya sa pagpiglas at naalalang meron siyang matigas na libro na nilagay sa gilid ng kama. Kaagad niya itong kinuha at malakas sa sinapak sa mismong ulo ng lalaki na kinatumba nito sa sahig. At bago pa man muling makatayo ang Arabo na may planong gahasain siya, ay mabilis tumayo si Delia at tumakbo palabas dahil bukas ang pinto. Ngunit sumigaw ng napakalakas ang Arabo kaya naalarma ang buong bahay. Hindi alam ni Delia ang gagawin nang magsimulang umilaw ang buong bahay. Hudyat, nagising ang bawat tao roon. Sirado ang pinto palabas ng bahay, kaya kinakabahan na si Delia kung saan patutungo. Pero nahinto ang kanyang tingin sa isang salaming bintana at iisang plano lamang ang pumasok sa kanyang utak. Mabilis siyang tumakbo palapit doon. Kumuha ng matigas na gamit sa gilid at binasag ang salamin na naging resulta ng pagkasugat ng kanyang mga kamay. Pero hindi yun naging hadlang upang magmahina si Delia. Stop right there! Napalingon si Delia sa kanyang among sumigaw nang makita siyang tataka sa bintana. At imbis na tumigil, ay umakyat dun si Delia. At kahit nasa ikalawang palapag siya ng bahay, ay tumalon pa rin siya at bumagsak sa matigas na lupa. Napasigaw siya sa sakit nang mabali ang kanyang kaliwang kamay. Gustuhin man niyang umiyak sa sakit, ay hindi niya dapat sinasayang bawat segundo. Kailangan niyang makaalis sa lugar na yon bago pa siya mahuli ng kanyang mga amo at mapupunta lamang lahat sa wala ang kanyang mga nagawa. Hawak-hawak na baling kamay ay patuloy sa pagtakbo si Delia. Tahimik at madilim ang daan pero patuloy pa rin siya sa pagtakbo. Hanggang sa aksidente siyang nabangga ng isang tumatakbong sasakyan na dahilan ng kanyang pagkatilapon. Napahiga si Delia sa lupa at gustuhin niya mang tumayo ay hindi niya magawa at sa hindi niya inaasahan, nandilim ang kanyang mga paningin at nawala ang kanyang buong lakas. Saka siya nahimatay sa kalsada. How's the patient, Doc? The patient is fine now. She is currently resting. Thank you so much, Doc. Napabuntong hininga si Hasan. Saka umupo sa katiging upuan kung saan nakahiga sa isang hospital bed si Delia. At walang malay pero nakabandage na ang kanyang kaliwang kamay. Ginamot na ang kanyang mga sugat at napainom na rin siya ng mga antibiotics dahil sa mataas niyang lagnat. How come this happened to you, miss? Siya si Hasan Agkasiana, isang binatang Arabo. Habang payapang bumabiyahe, ay may biglang dumaan sa kanyang harapan at ito ay walang iba kundi si Delia. Natamaan siya ng sasakyan at tumilapon kaya kinabahan si Hasan kaya kaagad siyang tumawag ng ambulansya upang isalba ang dalaga. Kaya ngayon ay binabantay niya ito dahil naaawa siya sa kalagayan ng dalaga. Dahil base sa natamong sugat ng dalaga, ay tila hindi lamang ito dahil sa aksidenteng yun. At iyon ang iniisip ni Hasan na baka'y nasa masamang kalagayan ng dalaga kaya tumatakbo ito kanina. Ilang minuto ng paghihintay ay nagising si Delia kaya tumayo si Hasan at binati siya. Hello, I'm happy you're awake now. Go away! Nagulat si Hasan nang biglang tinakpan ni Delia ang kanyang muka at takot na takot. Calm down, miss. I will not hurt you. Nanginginig sa takot si Delia at umiiyak. Kasabay naman doon ang pagpasok ng mga doktor at nurse at kaagad siyang inasikaso. Sa kabilang banda ay napaisip naman si Hasan na tila may pinagdadaan nga ang dalaga dahil yan ang kanyang pagkakatroma. Graduate ng kursong psychology si Hasan mula sa malaking universidad sa Saudi Arabia. Kaya kaagad yung napansin ang mga kilos ng dalaga na may pinagdaraanan nito. Kumalma na si Delia kaya muling kinausap ito ni Hasan. Miss, can we talk? Takot na tumingin si Delia pero hindi hinayaan ni Hasan na patakot ang dalaga sa kanya. Kaya lumayo siya ng konti upang ipakita na hindi nga talaga siya sasaktan nito. I will step away if you're scared of me. I just wanted to talk to you. I am Hasan Alkashana, and I am one of you who brought you here
because you collapsed on the road, miss. Are you one of them? What do you mean? They hurt me. They almost killed me. Mga hayop sila. Walang awa sa kapwa-tao. Wait, are you a Filipino? I can speak Tagalog too. Konti lamang. Sino ka? Pinoy ka rin ba? Niloko mo lang ba ako? Calm down, miss. I will not hurt you, and I am not one of them. Hindi ko alam ang mga sinasabi mo. You just suddenly bumped in front of my car, and you got hit. That's when I immediately brought you here. Muling inalala ni Delia ang mga nangyari. At tama nga. Kung ganon, maraming salamat. Maraming salamat. Dumaan ang ilang oras sa pag-uusap ay naging mabuti na ang loob ni Delia kay Hassan. Hindi na siya natatakot dito. Maraming salamat, Sir Hassan, sa pagkain binigyan niyo sa akin. Sa totoo lang, ngayon lang po ako nakatikim nito. This is my first time trying this food. Thank you so much, Sir Hassan. I am happy knowing you like it, Delia. Eat more. Don't worry, Sir Hassan. I will pay you the cost of this food. How much is this, sir? No. It's fine. No need to pay me. Pero, sir... It's fine. Just eat all you can to regain your strength. Thank you po. Walang anuman. Ang galing niyo naman po magtagalog, Sir Hassan. Paano po kayo natutong magtagalog? I lived in the Philippines for 5 years, and my grandma taught me Tagalog. How about you, Miss Delia? What are you doing here in Saudi Arabia? Natigilan sa pagkain si Delia dahil nagdadalong isip siya kung sasabihin niya ba o hindi. Miss Delia, are you okay? Oh, I am working here as an OFW and I was abused by my owner. What? They are the one who did this to me. Sabay turo ni Delia sa mga pasat sugat sa katawan at muling naalala ang mga paghihirap niya. They always locked me in my room, forced me to eat leftover foods for dogs, abused me physically, and he almost raped me. Hindi na napigilin ni Delia ang maiyak sa trauma na nararamdaman na sana'y hindi na maulit pa sa kanya. I felt sorry for what those people did to you, and I hope that you'll not just see me as just like them. I will not hurt you, Delia. I will help you. Ilang araw na pananatili sa ospital ay gumaling na rin si Delia. Dahil sa gamot, ay nawala na rin ang kanyang mga pasatlagnat sa katawan. Habang ang kanyang nabaling kamay ay under recovery na lamang, kaya suot-suot niya ngayon ng bandage. Nakakapagod din palang palaging nakahiga sa kama. Mabuti nilang gumaling na rin ako. Maraming salamat talaga, Sir Hassan. Huwag po kayong mag-alala. Babayaran ko po lahat ng nagastos ninyo. Mula sa araw-araw na pagkain po at bills na rin po dito sa ospital. No need. It's actually free. Po? Bakit po free? Napalaking pera po ang nagastos niyo para sa akin. Kaya posibleng libre lang po yun. Babayaran ko po kayo. Ano pang number niyo para masend ko na lang? Totoo. Libre lang yun, Delia. Pero sir, it's my decision. I wanted to help you, Delia. Dahil sa sinabit mo, nararapat lang sa'yong tulungan ng walang kalapalit. Pero ayaw ni Delia ang tanggapin ang tulong, kaya may paraan siyang naisip. Kung gano'n, pagsisilbihan ko po kayo, Sir Hassan. What do you mean? Hayaan niyo po akong pagsilbihan po kayo. Ipagluto kayo sa bahay at lahat ng gawain sa bahay. Nahihiya po kung walang maibigay sa kabutihan po ninyo. Please po, Sir Hassan. Nahihiya akong tanggapin ang libreng tulong niyo kaya sana isasang-ayon po kayo na maging kasambahay ninyong bahay po. Honestly, I am actually needing someone who will also manage my house, and I think he would be perfect for it. Abot tengang ngiti ni Delia. Kung gano'n, kailan na po ba ako magsisimula? Welcome to my house, Delia. Parang mahuhulog ang panga ni Delia na pinagmasdan ang napakalaking bahay na tila isang mansyon. Dito po kayo nakatira? Yes. When I turned 25, I decided to live alone. With the savings I have,
I created this place. Wow! Good afternoon, sir. Isang matandang babaeng nakangiting lumapit kina Delia at base sa suot nito ay isa siyang kasambahay doon. Oh, by the way, meet Manang Lena, my trusted maid in my house. She's been working for me for almost 6 years and she's also a Filipina, Delia. Talaga? Magandang umaga po, Manang Lena. Nako, mabuti namat may kapwa Pilipina na akong kasama. Siya ba yung bagong kasambahay na sinasabi niyo, sir? Yes, Manang. Let me excuse first. Feel at home, Delia. Maraming salamat po, sir. Umalis na si Hasan papunta sa taas kung saan naroon ang kanyang opisina dahil may trabaho pa siyang aasikasuhin. Habang si Delia ay kausap ngayon si Manang Lena. Kay gandang dalaga mo naman, iha. Naikwento na ni Sir Hasan sa akin ang patungkol sa iyo. Kumusta ka na pala? Kumusta ang kamay mo? Okay naman po, Manang. Maraming salamat po. Oh, sa tingin ko'y napagod ka sa biyahe. Halika, sasamahan kita sa magiging kwarto mo. At kung pagod ka, pwede ka munang magpahinga. Salamat po. Kahit malaki ang bahay ni Hasan, ay hindi maitatangging malinis ito. Pagpasok ni Delia sa kanyang magiging kwarto, ay nagulat siya sa laki dahil parang isang bahay na nila ito sa Maynila. Ito po ang magiging kwarto ko? Oo, iha. Alam kong naninibago ka sa laki, pero masasanay ka rin at magiging komportable. Maraming salamat po. Nagugutom ka ba? Nasa may kanang bahagi lamang ang kusina, ha. Aalis muna ako at may asikasuhin pa ako. Salamat po, Manang. Parang naluluha si Delia dahil hindi na tila kulungan ang kanyang kwarto. At higit sa lahat ay isang mabait na taong kanyang bagong among si Sir Hasan. Nang maayos si Delia ang magamit, ay pumunta siya kagad ng kusina upang tulungan si Manang Lena. Dahil malapit ng hapunan, kaya kaagad naisip ni Delia ang paghandaan ng pagkain si Sir Hasan at magpasalamat. Oh, ikaw pala yan, Delia. Tulungan ko na po kayong maghanda ng pagkain para kay Sir Hasan, Manang. Nako, maraming salamat. O eto, pakidala sa sala ang mga plato. Bakit po 5? May bisita po ba si Sir Hasan? Hindi, tayo ang kakain kasama si Sir Hasan. Po? Hindi ba't mauuna dapat sila kaysa sa atin? Gaya mo'y nagulat din ako noon. Pero isang napakabuting tao si Sir Hasan. Kaya gusto niyang sabay tayong kumain sa pagkainan. Kasambahay man o hardinero rito sa pamamahay niya. Tinuturing niyang patas ang lahat. Hindi na nakasagot si Delia dahil hindi siya makapaniwalang may bukal na puso talaga si Sir Hasan. Kasama sa isang mahabang mesa ay sina Sir Hasan, Delia, Manang Lena at 2 pang hardinero na pinagkakatiwalaan niya na rin. Masayang hapunan, kwentuhan at tawanan at base sa obserbasyon ni Delia kay Hasan ay masaya itong kasama silang kumain. Delia, is there something wrong? Kaagad na napaiwas ang tingin si Delia nang mapagtantong nakatitig pala siya sa binata. Wala po, sir. Nagpatuloy sa pagkain si Delia at hindi niya itatangging nagpadagdag sa kabukian na meron si Hasan ay ang kabutihan nito na para bang mahirap hanapin sa buong mundo. Lumipas ang gabi ay naisipan ni Delia ang tawagan ng pamilya sa Pilipinas. Gamit ang telepono sa sala ay tumawag siya at ang unang sumagot ay ang kanyang ina. Hello? Sino sila? Mama, ako to si Delia. Naku po, Diyos ko anak, ikaw pala yan. Anak ko, kumusta ka na dyan? Pinigilan ni Delia ang maluha sa saya nang muling marinig ang boses ng ina na siyang unang sumuporta sa kanya. Okay naman po ako, Mama. Kayo po? Miss ka na ng bunso mong kapatid. Gusto raw maglaro kayo. Ay, ito talagang batang to. Kapag nakapag-ipon po ako ng malaki, uuwi po ako dyan, Ma. Para na rin po mapaayos ang bahay natin. Maraming salamat, anak, ha. Basta tandaan mo, huwag mo masyadong paguri ng sarili mo. Kapag sinasaktan ka dyan, magsumbong ka sa akin. Hindi na napigilan ni Delia. Tuloy nang tumulo ang kanyang maluha at nang hinang mga tuhod
dahil sa pagmamahal na meron siya sa kanyang mga magulang. Umiiyak ka ba, anak? Wala po. Sige po ma, may asikasuhin po ako rito. Mag-ingat po kayo dyan. Ikaw din anak, mag-iingat ka. Nang maibaba ni Delia ang tawag, ay doon na siya tuluyang naiyak. Hindi dahil nasasaktan siya, kundi sa saya na muling marinig ang boses ng ina. Nakala niya ay hindi niya ulit maririnig pa dahil sa mga pinagdaanan ng paghihirap. Delia? Sir, nandyan po pala kayo. Pasensya na po. Wait, are you crying? What happened? Did someone hurt you? Wala po. Masaya lang po ako. Actually, I want to thank you, Sir Hassan, for saving me. Because of you, I'm still alive today. You saved my life, Sir Hassan. No, you saved your own life, Delia. You fought on them alone, and you survived. I'm so proud of you, Delia. Hinawi ni Delia ang luhang tumulos sa kanyang mga mata at ngumiti. I am sorry, sir. I am being too emotional. No, it's fine. You can cry. And it's okay to show it to others. Come here, Delia. Po? Mahinahong hinila ni Hassan ang balikat ni Delia at hinay-hinay niyakap ang dalaga. I know you need someone to comfort you. A shoulder you can cry on. And I am here for you, Delia. Ramdam ni Delia ang init ng katawan ng binata na nagpalakas ang pintig ng kanyang mga puso. At naririnig niya rin ang bugso ng dibdib ni Hassan dahil sa pagkadikit ng kanyang mukha sa dibdib nito. Hinay-hinang yumakap pabalik si Delia at nakaramdam ng kaligtasan sa mga bisig ng binata. Maraming salamat, Sir Hassan. Sa ilalim ng buwan ay magkayakap ang dalawa na kalaunan pala ay may pagmamahalan ng mabubuo. Okay lang ba, Delia? Tumango bilang sagot si Delia bago sabay silang pumasok ni Hassan sa loob ng police station. It wasn't me. That girl is just accusing. Kakapasok pa lamang niya ni Delia ay naririnig na ang malakas na sigaw ng isang lalaking Arabo na walang iba kundi ang amo niya noon na siyang nagplanong gahasain siya. Nang magtuma ang kanilang mga mata ay dumalo ang takot ni Delia sa kanyang buong katawan. Kaya napatras siya nang muling maalala ang mga nangyari noon. Pero kaagad itong napansin ni Hassan kaya hinawakan niya ang kanyang kamay at pinakalma. Delia, you need to fight for your fear. We need to win this case. So please calm down. Tama si Hassan. Kaya ang maging duwag ay siyang matatalo talaga at hindi na makukuha ni Delia ang hustisya. Hey, that girl. Are you the one who accused me, huh? How dare you? You are just a worker here in Saudi. Yet you act like you live here. Go home, you poor woman. You don't have the right to say those words, sir. And also, it is obvious now that you really abuse her. Not just physically, but also verbally. Sir Hassan, kumalma kayo. Huh. I think you are mistaken, mister. I know you have been hypnotized by that woman. She is a witch, a scammer. Go back to the Philippines. Sa mga sinabi ng Arabo, ay doon nagsimulang kumulo ang dugo ni Delia. Dahil kahit isa siyang Pinay, ay walang may karapatang isang Arabong pagsabihan siya noon na kahit mahirap lamang siya, ay hindi pa rin makatarungan na pagsabihan siya nito ng masama. Tumayo si Delia at galit na tumitig sa nakaposes na Arabo. Speak all you want. Tell me curse words whenever you want. But I promise to myself that I will never be like you. And remember this, I will never give up this case until I will not see you behind bars. And what you said will always be added to my report in verbal abuse. So watch out, and you will see how a Filipina fight for themselves. Natapos ang session na nagtagumpay sina Hassan at Delia. Naipakulong nila ang dating amo na nang abuso sa kanya noon. Nalaman na rin ito ng agency ni Delia at bukas silang tutulong sa dalaga sa kahit anong mangyari ulit sa kanya. Naku po, mabuti namat maayos nang naging dalo ng kaso. Masaya ako para sa iyo, Iha. Maraming salamat po, Manang. Ang totoo, hindi ko yun makukuha dahil sa tulong ni Sir Hassan. Siya pong mas nagbigay ng suporta sa kaso. Kung hindi dahil sa kanya, baka hanggang ngayon,
Binabangungot pa rin po ako ng aking takot. Isang napakabait na binata talaga ni Sir Hassan. Kaya maghahanda ako ng masarap na hapunan. Magpahinga ka muna roon, Iha. Magbibihis muna po ako. Tutulungan ko po kayo. Kung ganon, hindi ko yan tatanggihan. Umalis muna saglit si Dahlia upang magbihis. Pero hindi pa man siya tuluyang nakakapasok sa kanyang kwarto, ay napansin niyang nakabukas ang pinto sa likod na bahagi ng bahay. At makikita ron si Hassan na nakatayo habang may tinatawagan. Hindi na sana ito papansin ni Dahlia nang aksidenteng marinig ang usapan nila ni Hassan. Pero sa lengguwaheng Arabic, kaya hindi na iintindihan ni Dahlia ang usapan. Ngunit parang galit ito dahil sa tono. Kaya dali-daling pumasok ng kwartong dalaga at hindi na nangialam pa. Sabay silang kumain ng hapunan at napapansin ni Dahlia na parang hindi masaya si Hassan pero pilit itong umingiti. Gustuhin man niyang tanungin ng binata ay wala siya sa lugar upang mangialam. Nagligpit na sila ng mga huhugasin at tumulong naman sa kusina si Dahlia. Ay, oo nga pala. Makibigay kay Sir Hassan to, Iha. Vitamins at maintenance niya yan tuwing gabi. Kumatok ka muna bago pumasok sa kwarto, ha. Dala-dalang isang tray ay umakyat si Dahlia sa taas at kumatok ng 3 beses. Sir Hassan, dala ko pong gamot ninyo. Ngunit walang sumasagot. Kaya hinay-hinang binuksan ni Dahlia ang pinto at naabutang walang tao ang loob. Pumasok si Dahlia at nilagay sa mesa ang tray at lalabas na sana para kumuha sa kanyang atensyon ang isang bookshelf na punong-puno ng libro. Parang tumatalon sa sayo si Dahlia dahil mahal niyang pagbabasa at kapag nakakakita siya ng libro ay napakasaya niya na. Isang libro ang kumuha sa kanyang atensyon at ito isang training book kung gusto mong matutong mag-Arabic. Kinuha ito ni Dahlia at nagbasa. Hindi niya na malayang nasa likod na pala niya si Sir Hassan. So, you're interested to learn Arabic? Diyos ko po! Sir Hassan, pasensya na po. Why are you saying sorry? Honestly, I find it nice seeing someone is interested with my books. Mahal ko po kasing pagbabasa, sir. At nung nakita ko po ang mga libro ninyo, naging masaya po ako. Tsaka gusto ko rin pong matutong magsalita ng Arabic para iwas na rin po sa manloloko po ng mga Arabo. You have a good reason to learn. If that's so, would you mind if I teach you? Po? I will teach you Arabic, Dahlia. Naku, wag na po. Magsasayang lang po kayo ng oras sa akin. No, you will never be a waste of time. So, when do you want to start? Sir, nakakahiya naman. Wala kang dapat ikahiya, Dahlia. So here, you can read it first and later, I will start teaching you. Inabot ni Hassan ng libro at nahihiya itong tinanggap ni Dahlia. Hindi ko naman po kayo mapipigilan, kaya sige po. Magiging masunuring estudyante niyo po ako. Sumapit ang gabi, ay kumatok si Dahlia sa pinto ng opisina ni Hassan. Dala-dalang isang plato ng snacks upang hindi sila magutom. Mabuti andito ka na. Pasok ka. May isang mesang nakahanda na. May mga papel, ballpen at 2 upuan. Naging maayos ang daloy ng pagtuturo. At habang sinusulat ni Dahlia ang ininsayo ng mga salita, ay nagulat siya nang sumandal si Hassan sa kanyang balikat at nang lumingon siya rito, ay nakatulog na pala ang binata. Tumitig si Dahlia sa binata at kusang lumakas ang tibok ng kanyang puso dahil sa saya. Ang totoo ay iba nang nararamdaman ni Dahlia para sa kanyang amo. Tumatagal ay nagkagusto siya rito sa lahat ng kabutihang binigay sa kanya. Mahal na yata kita, Sir Hassan. Hindi ko na itatanggi. Mahal na talaga kita. Nilapit ni Dahlia ang kanyang mukha kay Hassan hanggang sa dumapo ang kanyang mabasang labi sa binata. Pero ang hindi alam ni Dahlia ay narinig lahat to ni Hassan at naramdaman ng halik. Pero imbis na gumising ay nanatili siyang nagpanggap na natutulog kahit ang totoo ay nagustuhan niya ang ginawa ng dalaga dahil siya rin pala ay nahuhulog na kay Dahlia. Very good. You're getting pro at pronouncing words. Nako, hindi naman po. Medyo nahihirapan pa. Pero I will try my best to be best.
Para hindi mo masayang lahat ng tinuro niyo po, sir. Isang pagkatok sa pinto ang nagpatigil sa pag-iinsayo nila sa loob ng opisina. Come in. Heto na pong espesyal na mamon. Mamon? Nako, maraming salamat, Manang. Thank you po talaga. Siyempre naman. Para sa inyong dalawa. O siya, mag-enjoy kayo. Dala-dalang isang plato ng mamon ay muling umupo si Dahlia na mangiti sa labi, habang si Hasan ay hindi alam kung ano ang mamon. Is that what you called a mamon, Dahlia? Opo, hindi niyo pa po ba ito natitikman? Espesyal na pagkain po ito sa Pilipinas. I've been in the Philippines for 5 years. But I never tried that. I think that would be so good. Oo naman po. Eto, ako na po magsusubo sa inyo. Say ah. Are you sure? Sige na po, say ah. Nahihiya man si Hasan ay binuksan niyang kanyang bibig at sinubo naman to ni Dahlia. It's good. Sabi ko ni, namiss ko po talaga to. Kain pa po kayo. Habang inunguyan ni Dahlia ang pagkain at masayang kumakain ay napatitig si Hasan sa kanya. At hindi rin napigilang mapangiti na hindi niya itatangging napapadas ang kanyang pangiti kasama si Dahlia. Dumaan pang ilang mga araw at mas naging close si Dahlia at Hasan. Mas tumataas ang kanilang oras magkasama. Pinag-uusapan ng buhay, nagtatawanan sa mga biro at higit sa lahat, nanonood sila ng movies. Habang nagpo-focus ang tingin ni Dahlia sa pelikula, ay pasekretong tumingin sa Hasan sa kanya. At imbis sa screen ng tingin, ay kay Dahlia ng kanyang mga titig na para bang mas gusto niyang titigan ng dalagang kanyang katabi. Takbo! Sir Hasan, tingnan mo! Napasigaw si Dahlia nang madala siya sa emosyon sa pinapanood, kaya napating siya kay Hasan at napahawak sa balikat nito. Pareho silang natigilan nang magtama ang kanilang mga tingin. Pareho silang bumba ang tingin papunta sa labi at humanturoan ng mga titig. Napakuyom ng kamao si Dahlia at napatuloy naman si Hasan. Ngunit pareho nilang pinipigilan ang mga sarili kaya sabay silang umatras at umastang walang nangyari. Pero nagbigay ng malaking epekto na pala ito sa kanila pareho. Natapos manunood ay bumalik na siya sa bawat kwarto. Pabagsak na humiga sa kama si Dahlia at tinakpan ang mukha ng unan dahil nahiya siya sa nangyari. Habang si Hasan ay tulalang nakatitig sa kisame. Pinagsisisihan ng mga nangyari na sana tinuloy niya. Lumipas ang ilang mga araw ay mas nanabik ang kagustuhan ni Hasang umamin na sa dalaga. Pero nahihirapan siya. Kahit ang totoo ay may gusto din pala si Dahlia sa kanya. Medyo awkward din sa dalawang isa't isa, kaya minsan na lamang sila mag-usap at napapansin na pala ito ni Manang Lena. Napakalalim yata ng iniisip mo, Iha. Po? Ayos ka lang ba? Napapansin ko, ilang araw ka nang palaging nakatulala. May nangyari bang masama? Wala naman po. O baka naman ayaw mo lang sabihin, Iha. Makinig ka. Dito sa Saudi, ako ang naninanayan mo dahil malayo ang totoo mong nanay. Kaya pwede mo akong malapitan kung nalilito ang utak mo sa mga bagay-bagay. Baka nga't makatulong ako. Ano kasi Manang, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Patuloy bang isesekretong nararamdaman ko o isasabihin ng harap-harapan na may gusto ako sa kanya? Nalilito ako kasi natatakot din po ako sa katotohanan ng malalaman ko eh. Ewan ko na anong gagawin ko, Manang. Nako, parang mahirap na desisyon nga yan. Pero ito lamang ang masasabi ko. Bago ang lahat, mahalin mo ang sarili mo. Iparamdam mo sa iyong puso na kahit anong kagusagutan ang maririnig mo, ay tatanggapin mo ng buong puso. Na kahit masasaktan ka sa huli, ay may natitirang pa rin pagmamahal para sa sarili mo. Love yourself before you love others nga. Yun ang sabi nila. Napangiti si Dahlia sa saan ni Manang Lena at napagtanto niyang tama siya. Tatanggapin niya ng buong puso kung ano man ang kasagutan at katotohanan. Sa kabilang banda, mahirap makapag-focus si Hasan sa kanyang trabaho
dahil patuloy pumapasok sa kanyang utak si Delia. Pati rin siya'y nalilito kung sasabihin ba ang nararamdaman o itatago na lang. 12:00 ng hating gabi ay natapos na rin sa ginagawang project si Hasan, kaya plano niya niyang matulog. Pero isang katok sa kanyang pinto ang nagpatigil sa kanya. Napakunot rin siya dahil bakit hating gabi na ay meron pa rin kumakatok sa pinto. At ang akala ni Hasi si Manang Lena ito kaya binuksan niya. Pero laking gulat niya nang ito'y walang iba kundi si Delia. Delia? Happy birthday, Sir Hasan! Nagulat siya nang may dala itong cake habang nakasindi ang kandila sa taas. Doon na pagtanto ni Hasan, nakaarawan niya na pala bukas. Dahil sa pagiging busy, ay hindi niya na malayang ngayon ang simula ng kanyang kaarawan. Make a wish, sir. Delia, how did you know? Shh, sige na po, mag-wish na po kayo. Halo-halong emosyon ni Hasan, pero nanatili siyang kalmado. Pinikit niya ang kanyang mamata at humiling bago hinipan ng kandila. At kinantahan naman siya ni Delia, kaya parang tumatalon sa saya si Hasan. Sana masaya po kayo sa simpleng surprise ko, sir. Pasensya na po kung nagising kayo. Pwede na po kayo matulog ulit. Bukas na lang po natin i-celebrate ulit ang birthday ninyo. Delia. Hinawakan ni Hasan ang kamay ni Delia, kaya napahinto siya. Po? I have something to tell you. I really need to tell you this right now. Ano po yun, Sir Hasan? Gamit ang maugat niyang mga kamay, ay hinawakan niyang kamay ni Delia. Kaya dahil doon, ay lumakas ang tibok ng puso ni Delia dahil tila alam niya na kung anong mangyayari. Delia, I want you to listen to me carefully. To tell you honestly, I've been wanting to tell you what it feels towards you, but I was scared. No, I think tonight is the time to tell you this. Every time I look at you, my heart beats faster. I am happy when I talk to you, and I am thinking of you all the time. Delia, I like you. I've been liking you since the day I met you. That's why I'm asking for your approval to pursue you. Tuluyan ang hindi nakagalaw si Delia dahil ang mga pangarap niyang marinig pula kay Hasan ay naging totoo. Kaya hindi na nagpaligoy-ligoy si Delia. Sir Hasan, I like you too. Because of your kindness towards me, I fell in love with you. And I really wanted to tell you how I feel, but I was scared. But hearing your confession right now gave me strength to also confess to you. I like you too, Sir Hasan. Mahal din kita. Parang sasabog ang puso ni Hasan sa saya dahil hindi lang pala siyang nahuhulog na, kundi pati na rin si Delia. Mahigpit niyang hinawakan ng kamay ni Delia at niyakap siya ng mahigpit. Yumakap din pabalik si Delia habang nakaukit ang mga ngiti sa labi niya. Sa wakas, nagawa na rin nilang sabihin ang nararamdaman sa isa't isa. At simula nung araw na yon, ay mas naging magkalapit pa ang loob nilang dalawa at lumalalim ang kanilang pag-iibigan. Say No, you bite it first. No, come on. Baby, say Hindi napigilan ni Delia ang mamulang pisngi dahil sa kaswitan ni Hasan. Matapos silang kumain saglit, ay nagpapahinga na sila ngayon matapos ang pagtuturo ng Arabic kay Delia. Nakasandalang ulo nito sa balikat ni Hasan habang yakap-yakap naman siya ng binata. So, how are your family in the Philippines? They are fine. Napapadalhan ko na sila last week sa sahod ko. Nababayaan na rin ang mga utang namin. Good to hear. And all of it would happen without your sacrifice, Delia. You've been such a loving daughter. They're also so lucky to have you. Talaga? Yes. Your love for them was unconditional. That you choose their peace over yours. You worked hard for them. And now, you're slowly making your dreams come true. Hinawakan ni Hasan ang mga kamay ni Delia. And I will make it more faster. When we get married, I will give everything to you, Delia. My money, this house and everything. I will owe everything to you. What are you saying? It's your money, your house, your business. If we get married,
You still have the rights to own everything. You don't have to give it to me. I am just your wife. You are not just my wife. You are my everything, Delia. And I couldn't be this happy without you. Please, let me manage everything. I will take care of you and your family. I don't want you to work anymore because I want you to live your life to the fullest with me. I love you, Delia. I love you so much. Hinalikan ni Hasan ang noo ni Delia. Kaya nanlambot ang puso ni Delia sa pagmamahal na binibigay ni Hasan. Lumipas pang ilang mga araw ay naging mas maayos ang loob ni Hasan at Delia sa isa't isa. Bagay na nahahalata na nga ni Manang Lana. Delia, pwede ba tayo mag-usap? Oo naman po. Sa walang taong lugar ay magkatabing nakaupo si Delia at Manang Lana. Walang ideyang dalaga kung anong mga sasabihin ng matanda. Delia, maging totoo ka nga sa akin? May tinatago ka ba? Po? Ang ibig kong sabihin, may tinatago pa kayo sa akin. Anong ibig niyong sabihin, Manang? Delia, nasa iisang pamamahay tayo. Araw-araw kitang nakakasalamuha at nakakalata na ako. May namamagitan ba sa inyo ni Sir Hasan? Doon na tuluyang natigilan si Delia. Natatakot siya dahil baka hindi ito magustuhan ni Manang Lana. Lalo pat isa lamang siyang hamak na kasambahay na Pilipina. Habang si Hasan ay tila isang prinsipe ang yaman sa Saudi Arabia. Pero ang mga sumunod na sinabi ni Manang ay hindi inaasahan ni Delia. Bakit yun naman sinekreto sa akin? Hindi ba't nanininayan niyo na ako rito? Akaling yata hindi ko magugustuhan ano? Nagkakamali kayo. Mahal ko kayong pareho. At ang makitang masaya kang kasama sa isa't isa ay masaya na rin ako, Delia. Manang, sorry po. Alam mo ba, Iha, na iyang si Sir Hasan ay hindi ko pa nakitang umibig na kanino. At masaya akong makitang umiibig siya sa kagaya mong mabait na dalaga. Masayang masaya ako para sa inyo. Basta ang masasabi ko lang, patuloy ninyong mahalin ang isa't isa. Huwag kayong mag-away sa walang silbi ng mga bagay-bagay. At higit sa lahat, kakampi niyong isa't isa. Kaya lumaban kayo sa buhay ng sabay. Maraming salamat, Manang. Naging bukas na rin si Delia at Hasan kay Manang Lana. At malaki naman ang suporta niya sa dalawa. Hanggang sa sumapit ang hindi inaasahang araw. Natiya sa pagbabasa ng libro si Delia nang may mag-doorbell. Wala si Manang Lana dahil day off niya ngayong araw, kaya siyang nagbukas ng pinto. Bumungad sa kanya ang isang may katandaang babae na tila doon niyang galawan at mahahalatang napakayaman ito. Good morning, ma'am. Where's Hasan? Pardon, ma'am? Are you his maid? Yes, ma'am. Where is my son? Nagulat si Delia ang mapagtanto niyang eto pala ang ina ni Hasan. He's in his office, ma'am. Bring me to him. This way. Mom? Hindi natuloy ni Delia ang kanyang mga sasabihin nang nasa harap na nila si Hasan. Gulat na gulat ang mukha nito. Oh my darling, I am so happy to see you. Mom, why didn't you tell me you will come? Why are you so shocked? I am here to surprise you. Surprise! Napangiti si Delia sa kaswitan ng kanyang ina. Pero si Hasan ay tila kinakabahan kaya nalilito si Delia kung bakit ganoon ang reaksyon nito. I know you want to talk about something, Mom. Maybe we can talk about it someday. No, dear. I want to talk it right now. Let's go. But Mom... Anyway, miss, serve us some juice and bread, please. Yes, ma'am. Nagkatingin na sina Delia at Hasan. Nandoon pa rin ang tila hindi maipintang mukha ni Hasan habang si Delia ay ngumiti lamang at sinanyansan si Hasan okay lang pero hindi pa rin mapakali si Hasan. Nang makahanda na si Delia ay dinala niya ito sa sala kung saan kasalukuyang nag-uusap ang mag-ina. Mom, let's just talk about that tomorrow, please. Why are you so desperate to talk about that matter tomorrow? Why not today? Mom, why? Are you shy that your maid will know about something? Hey, miss. Yes, ma'am?
Did you know that my one and only son is getting married next month? Natigilan si Delia. Muntik niya nang mabitaw ng kanyang hawak na baso ng juice dahil sa gulat. Napatingin si Delia kay Hasan na sa kanya na ang tingin at baka sa mamatay nitong pagkagulat. Hindi alam ni Delia kung anong gagawin. Halo-halo ang kanyang nararamdaman na tila parang sa isang segundo lamang ay babagsak ang kanyang katawan sa katotohanang narinig. I am so happy that my son is getting married with the daughter of my trusted friend and the owner of one of the highest ranked company here in Saudi. And I am so excited to see him in the suit. Kaagad tumayo si Delia at diretsyong naglakad paalis. Tila nabibingi siya at ang tanging iniisip niya ay bakit at paanong nangyari. Kusang niluha si Delia sa harap-harapang kalokohan ng kanyang nararamdaman na sa lahat ng pinagsamahan nila ay may tinatago pala si Hasan. Delia. Kaagad na hinawan ni Delia ang kanyang luha at hinarap si Hasan na huminto sa kanyang harapan. My mom just left. Delia, we need to talk. About what? Narinig ko na, Hasan. Harap-harapan ko nang narinig na ikakasal ka na sa isang babae. Delia, that marriage wasn't my choice. It was an arranged marriage. Ang magulang namin may gusto sa kasal na yun. Kahit na, karelasyon mo ako pero parang ako ang kabit, Hasan. No, Delia. Ikaw ang mahal ko. Pero sa mata ng nanay mo sa lahat ng tao, kabit ako. Itigil na natin to, Hasan. No. You're not breaking up with me. I love you, Delia. Mahal din kita, Hasan. Pero ang sakit. Ang sakit lang sa pati na tinago mo sa akin habang may tayo pa. Because my plan is to end the marriage arrangement so we can be together. Pero isa lamang akong hamak na kasambahay. Malayo ako sa babaeng pakakasalan mo. Isa lamang akong hamak na mahirap, Hasan. Hindi tayo bagay. Langit ka, lupa ako. Delia, don't say that. You are the woman I dreamed of. You are the woman that I love. But if you really love me, then respect my choice. Let's break up, Hasan, and live your life together with a person that will give you everything. Delia, please, don't leave me. Gustuhin man ni Delia ang wala siyang magagawa at hindi niya alam kung paano ipaglalaban ang kanilang pagmamahalan. Kaya hinawi niyang kami ni Hasan at naglakad paalis. Habang nilalagay ni Delia ang kanyang magamit sa maleta, dahil sa plano niya nang umalis sa pamamahay na yon, ay para na rin sa kaibubuti ni Hasan. Pero natigilan si Delia at tuloy na ng hina. Naluha siya at hindi na alam ang gagawin. Lumingon siya kay Hasan na patuloy pa rin sa pagmamakaawa. Mahal na mahal din kita, Hasan. Pero para yun sa ikabubuti mo. At isa lamang akong hamak na mahirap. Hindi ka kayang ipaglaban dahil sa estado ng buhay ko. Kinuha ni Delia ang maleta nang mailagay ng kanyang magamit at naglakad na palabas. Habang si Hasan ay patuloy na nakasunod at nagmamakaawa. Hanggang sa makalabas na ng bahay si Delia. Hasan, please. Bitawan mo na ako. Malakas hinawin ni Delia ang kanyang kamay at diretsyong naglakad paalis. Hindi binibigyan ng tingin si Hasan kahit parang sinasaksak na siya sa sakit. Tao po, Manang Lena. Sa hindi kalakihang bahay sa Saudi ay kumatukton si Delia kung saan kasalukuyang nandoon si Manang Lena. Pagbukas ng pinto ay nagulat ang matanda nang makita si Delia nga may dalang maleta at umiiyak ito. Naku po, Delia, bakit ka andito? At bakit dali mo ang mga gamit mo? Manang, nagupasok ka. Malamig dyan, halika. Diyos ko, ano bang nangyari? Kakabakasyon ko lang, ano nangyari? Pinalayas ka ba ni Sir Hasan? May nangyari bang masama? Nasaktan ka ba? Hindi po. Kusa lang po akong umalis. Umalis ka? Bakit ka naman umalis? Si Hasan po, ikakasal na. Ano? May nakalaan na po sa kanya noon pa lang at hindi niya sinabi sa akin, Manang. Nilaman ko na lamang ito nung dumating ang kanyang ina. Doon ko na lamang niloloko ko ni Hasan. Naku po, bakit naman ganun? Pasensya na po kung storbo ako rito sa bahay ninyo, Manang. Pero wala po akong mapuntahan.
Makikitulog na lang po sana ako ngayong gabi. At bukas na bukas, uuwi po ako sa Pilipinas. Delia, kumalma ka muna. Masyado ka yata nagpapadala sa nararamdaman mo. At saka, masyado yatang mabilis ang mga pangyayari. Hindi ba't mas mabuti po yun? Para hindi ako masaktan pa. Pero Iha, makinig ka. May mga bagay sa mundo na kailangan intindihin at unawain. Hindi naman ako pabor sa ginagawa ni Hasan. Pero hindi ba't nasasaktan din siya? Baka naghihintay lang siya ng tamang pagkakataon na sabihin sa yun. O baka gumagawa siya ng paraan upang itigil ang plano ng pamilya niyang ipakasal sa babaeng hindi niya gusto. Napakaraming pwedeng maging dahilan, Delia. Kaya mali na basta-basta kanila manggagawa ng konklusyon. Hinawi ni Delia ang kanyang luha at tila na konsensya sa mga nagawa niya sa biglaang pagbitaw kay Hasan. Isang mabuting tao si Hasan. May gintong pusong binatang yon. At masasabi kong mahal ka ni Hasan bilang ikaw. Sumapit ang gabi. Sa isang malit na kama ay nakatulang nakatidig sa kisame si Delia. Malalim ang kanyang maniisip at sa tuwing naaalala niyang nangyari kanina ay kumikirot ang kanyang nararamdaman dahil mahal na mahal niya pa rin si Hasan. Sa malakas na ulan ay napakalakas din ang pintig ng puso ni Delia dahil kahit pilitin niyang matulog ay si Hasan pa rin ang patuloy niyang iniisip. Na kahit gusto niya nang limutin ang lahat ay siya pa rin talaga. Isang katok sa pinto ang nagpaupo kay Delia at ito'y si Manang Lena. Manang, may kailangan po ba kayo? Oh, heto. Malamig kasi sa labas, baka sipunin ka. Salamat po dahil pinatuloy niyo po ako rito, Manang. Wala yun. Kumusta? Nakapag-isip ka na ba? Ano nang gagawin mo? Hindi ko po alam. Pero mas mabuti yatang mag-usap kayo, di ba? Mahirap na po. Paano kung hindi mahirap? Paano kung may tsansa pang mag-usap kayo? Tinawagan ako ni Sir Hasan. Tumawag siya sa inyo? Paano na lamang andito ako? Nasaan po siya ngayon? Nahahaltang nag-aalala ka pa rin sa kanya, Delia. Kung ganun, kailangan nyo nga mag-usap at magkabati. Naghihintay siya sa'yo sa labas. Malakas ang ulan. Magdala ka ng payong. Baka giniginon siya roon. Dalian mo na. Kaagad tumayo si Delia at aalis na sana. Pero may huli pang sinabi si Manang Lena. Delia, ngayon ang huling tsansa mo na sabihin sa kanya kung ano talagang nararamdaman mo. Ilaban mo ang pag-ibig na meron kayo. Dala-dala ang payong ay lumabas si Delia sa bahay at doon nakatayong nakaabang sa ilalim ng ulan si Hasan. Basang-basa't giniginaw. Oh, Hasan! Kaagad siyang pinayungan ni Delia at nag-aalala sa kalagayan ng binata. Kanina ka pa ba rito? Basang-basa ka na ng ulan. Lalagnatin ka nito. Bakit ka ba kasi nagpaulan? Delia, I came here to talk to you. Please, don't leave me alone. Oo, mag-uusap tayo. Pag-usapan natin ang lahat. At babaguhin ko mga sinabi ko kanina. Hinawakan ni Delia ang pisngi ni Hasan kung saan sumasabay sa pagtulo ng butil ng ulan ang mga luha nito. Mahal na mahal kita, Hasan. At hindi ko kaya na basta-basta lamang kitang iiwan. Kaya mula ngayon, sasamahan kita. Ilalaban natin ang nasimulan natin na kahit anong mangyari. Kahit harapin natin ang mga magulang mo, hindi ako bibitaw sa'yo. Let's fight this together. I will fight for you, Delia. I will do everything. I love you, Delia. I love you so much. Hinila ni Hasan ang bawang ni Delia, sabay halik sa mabasang labi ng dalaga. At doon, sa ilalim ng malakas na ulan, ay malalim ang kanilang paghahalikan na kahit gaano kalakas ang ulan, ay mas nangibabaw ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa. Lumipas ang umaga at ang araw na haharapin ni Delia at Hasan ang mismong pamilya niya sa harap ng babaeng pakakasalan niya sana. Pagpasok ni Hasan ay nakita sila ng mga kasambahay at nagulat sa hawak kamay nilang dalawa. Pero wala silang pake. Kahit ipagsigawan nila sa buong mundo ay hinding-hindi magbabago ang pagmamahalan nila. Maririnig sa salang usapan ng kanilang pamilya at nang marating nila ang sala ay tumigil silang dalawa sa harap nila na natigilan
Oh, my son. You're here with whom? Mom, Dad, and to everyone who is here, I want you to meet my girlfriend. Girlfriend? Yes. We've been together for almost a month, and we love each other sincerely. And now, I am here to tell all of you that I will cancel the marriage you planned, because she's the woman I wanted to marry. Oh, wait. Are you the maid I saw yesterday? The two of you were secretly having a relationship? Yes, ma'am. I am here together with Hassan to formally tell all of you that we love each other, not because we decided to, but our heart speaks to us that we wanted to spend our life together. I may just be a maid, a poor Filipina, but I will give the happiness your son wanted, and I will do my best to be your daughter. Wala ni isang nagsalita sa lahat dahil sa gulat, pero isang palakpakang naririnig nila mula sa isang araba. At ito'y walang iba kundi ang babaeng ipapakasal na kay Hassan na si Sashana. Wow! That was impressive. Now that it's clear that Hassan found who she truly loves, I think it's time for me to step down as a bride. What do you mean, Sashana? Auntie, honestly, I don't like to get married with a person I don't like. I was just also being forced by my parents, and just like Hassan, I don't have any choice. So I hope you will accept your son to where his heart truly speaks. And if you truly love your son, you will support him to the things and the life he wanted. Natapos ang usapan ay hindi na nagtagal doon sina Dalia at Hassan. Palabas sana sila ng bahay, ngunit napahinto sila nang tumawag si Sashana mula sa likuran. You're Dalia, right? Can we talk for a moment? Tumingin muna si Dalia kay Hassan bago pangiting tumango si Hassan. I will ready the car. I'll be waiting. Sa tabi ng hardin ng malaking bahay ng pamilyang Alkeshna ay magkaharap sina Dalia at Sashana, pero hindi sa parang magkaaway, kundi magkakampi bilang kapwa mga babae kahit magkaiba ang kanilang bansang kinalakhan. Actually, I am so happy that you came to Hassan's life, because if that incident didn't happen, I would be sad for the rest of my life. Dalia, I want to clarify to you that I don't like Hassan, and I am not into a romantic relationship with him. I wanted to live my life and to meet the person I am meant to be, not by force. And also, I am so thankful for giving me motivation to fight. You're such a brave woman, Dalia. Goodbye. Goodbye. Nagpaalam sila sa isa't isa, dala-dalang iba't ibang aral sa buhay. Kay Sashana ay napagtanto niya nga huwag ipilit ang mga bagay na hindi naman nararapat. Dahil kapag ipipilit mo ay masasaktan at pagsisisihan mo lang ito sa huli. Kay Dalia at Hassan naman ay napagtanto nilang mas mabuting lumaban sa buhay at kahit anumang mangyari ay kakampi nilang isa't isa sa hirap at ginhawa. Ngunit kinakabahan pa si Hassan dahil lumipas ang halos 2 araw niya nang hindi nakakausap ang kanyang mga magulang. Dahil kahit baliktarin pa ang mundo, sila pa rin ang magiging kasangga nila sa buhay. Pati na rin si Dalia ay nalulungkot. Kaya ang plano nila ay puntahan sa mismong bahay ng mga magulang upang makausap nila ng masinsinan. Hassan. Mom. Dad. Kusang niyakap ni Hassan ang mga magulang niya sa hindi inaasahang pangyayari. Sa malaking sala ay magkatabing nakaupo ang mga magulang ni Hassan at ganoon din si Dalia at Hassan. Tahimik at wala ni isang nagsasalita, pero hindi hinayaan ni Hassan na matapos ang araw na walang mangyari. Mom, Dad. Honestly, they were about to visit you. We planned to privately talk about this matter. And what we didn't expect is he also wanted to talk about it. We are here to apologize, our dear son. Apologize? What do you mean, Dad? For everything that made you feel hurt. We didn't know that what we are doing before is hurting you. About the arranged marriage. I am very sorry, Hassan. We didn't know that we are stealing your own happiness
just to satisfy us, and it's wrong. We are just hurting you all along, Hassan. Mom, Dad, there's nothing to be sorry for. You were just thinking for my future. But I can manage myself now. I can live my life. And I want to live with Delia. She is the one that I truly love. Tumayo ang ina ni Hassan habang palapit kay Delia. Nagulat pa si Delia nang hawakan ng kanyang kamay at nginitian siya nito. You have a very beautiful name, Delia. Thank you, Mrs. Alkeshna. Just call me Mom. From now on, I am your mother, and I am so happy that you met my son. This is the first time that I saw him with someone. You are the first woman he met, Delia. I hope our son will take care of you, Delia. If he'll hurt you, come to us, okay? Mahinang natawa si Delia at pinigilan ng pagturo ng kanyang luha sa saya. Ngayon ay maluwag na ang nararamdaman nilang pareho dahil sa wakas, pabon na rin at tanggap na rin sila ng kanyang pamilya. Lumipas ang 2 buwan ay isang napaka-importanting pangyayari ang magaganap dahil ikakasal na rin sila sa wakas. Sa bansang Saudi Arabia, doon nila napiling magpakasal kaya dinala ni Delia ang kanyang pamilya mula sa Pilipinas. At ngayon ay nasa Saudi na sila sa tulong ng pamilya ni Hassan. Isang napakasaya na araw na to para kina Hassan at Delia dahil naging magkaibigan kaagad ang pamilya nilang pareho at walang naging hadlang sa kanilang kasal. Naganap ang kanilang honeymoon sa bansang Denmark at labis ang saya nila na kasama ang isa't isa. Sa isang malaking kama ay magkayakap na natutulog sina Delia at Hassan. Matapos ang mainit na gabi ay magkayakap sila hanggang umaga. Good morning, my wife. Good morning, my hubby. Hubot-hubad ang parehong mga katawan ay magkayakap sila sa ilalim ng makapal na kumot. Sa maliwanag na umaga ay nagkwentuhan ng dalawa. Nagbigayan din ng matatamis na halik sa isa't isa at walang makakapigil sa kanilang pagmamahalan mula ngayon. Lumipas ang ilang mga linggo na bumalik si Saudi Arabia ang mag-asawa. Habang kaharap ang laptop ni Hassan kung saan kasalukuyan siyang nagtatrabaho, ay mahinahong lumapit si Delia sa kanila. Love? Yes, love? What's the matter? Do you need anything? Actually, I have a news for you. Binaba ni Hassan ang laptop at nakangiting hinarap ang asawa. What is it, love? Umupo si Delia sa tabi ni Hassan at mula sa kanyang kamay ay binigyan niyang isang pregnancy test kung saan makikita roon ang 2 pulang linya na ang ibig sabihin. Positive, buntis ako. You're pregnant? My wife is pregnant and I will be the father? Yes, you're the father. Mahigpit na niyakap ni Hassan si Delia na abot tayong ang ngiti sa naging reaksyon ni Hassan. Delia, I promise to you, I will do my best. I'll give you everything. Everything? Yes, everything. My time, my love, my money, my house, my business, my land, my gold and everything. I'll give you everything, Delia. I love you so much. Hinalikan ni Hassan ang ni Delia, tsaka muling niyakap ng mahigpit. Pati rin si Delia ay napaluha sa saya dahil tila napakaswerte niyang makilala ang lalaking nagbago ng kanyang buhay. I love you so much, my Hassan. I love you more, my Delia. Tila isang gindong puso ng isang Arabo ang meron si Hassan at ang pagmamahal niya kay Delia ay higit pa sa lahat ng kayamanan. Ngayon ay isa ng masayang pamilya sina Delia at Hassan kasama ang kanilang anak na lalaki. Sa ating buhay, may tamang oras sa lahat ng bagay. Gaya ni Delia, dumaan siya sa kasakiman ngunit hindi siya sumuko. Kaya dumating ang araw na nagawa niyang makatakas sa kadiliman at doon nakilala si Hassan na siyang poprotekta sa kanya sa lahat ng bagay. Dumaan man sa hirap ang pagmamahalan ni Delia at Hassan ay sabay pa rin nila itong hinarap at nilabanan. Hawak kamay habang buhay. Hanggang dito na lamang po. This is Regine here in Miss Teen Stories. Daghang salamat!